I'm sure napunta ka dito ng dahil sa thumbnail ko. Not clickbait, buo mong matatanggap yung loan mo sa mga loan apps na to. Not clickbait when I say na rehistrado yung loan app na to. Kung good payer ka, tumataas naman yung credit limit. At kung wala ka talagang mautangan, then you probably want to consider na lumapit sa mga loan apps na to. But I will be lying if I say na okay yung mga loan app na to. So, bago pa man kayo mapadownload na ang dami pong nagpro-promote, dapat kinikilala nyo sila. So therefore, keep watching. Red here at dito pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga loan apps. Hindi ko po pinopromote yung mga loan apps, guys. Sinatry ko sila para sa inyo at dito sa video nito, i-share ko po yung mga na-acquire kong mga knowledge about these loan apps after so long na ino-observe ko sila. Kasi dapat kinikilala nyo yung mga loan apps na to bago kayo mapadownload. And it's true na rehistrado po sila sa SEC. Yung isa sa kanila nagre-report pa sa CIC ha. Yes, buo silang matatanggap. Pero huwag kayo munang mag-download or mag-try nito unless naiintindihan nyo kung ano ba yung meron. This video is not sponsored. Please consider subscribing. If not, you're still welcome. Yung importante is na share ko yung mga information na dapat kong i-share. So wag na natin patagalin pa. Yung loan app number 1 is OLP mga best or Online Loans Pilipinas. Rehistrado po siya sa SEC. And kabilang na rin siya sa submitting entities doon sa CIC. Which means, kung hindi ka makabayad sa loan app na to, masasama to sa inyong credit report. Ang dali pong mag-approve kung meron kang TIN, passport, PRC, UMID, SSS, driver's license, pwede ka na mag-apply. But of course, kung bago ka pa lang, huwag kang mag-expect na makaka 20,000 pesos ka agad dito kasi magsisimula ka sa mababang amount. Say for example, 1,000 to 7,000 for first-time borrowers. And huwag ka rin mag-expect na nakaka 30 days ka or nakaka-installment ka kasi later pa niya yan i-offer. Depende sa credit evaluation niya sa'yo. Usually, expect ka na yung term mo ay nasa 14 days at sinasabi niya 0% interest pero para siyang marketing catch. Yun nga, mababa yung amount, ikli lang yung number of days or yung loan term mo, nai-encourage ka na umutang ulit dito kay OLP kasi pagkatapos mong bayaran yung first loan mo, saka siya mag-i-increase. And every time na tinitake mo yung buong amount na yan ha, tumataas siya of course. Warning po, there are instances na bigla na lang siyang nang-reject. Biggest reason na dapat pag-isipan kung hihiram ka dito kay OLP is yung kanyang service fee or finance charge, 15%. Pikit mo na lang yung mata mo, buo naman siyang matatanggap. Pero, meron po kasi siyang dinadagdagan na additional services that can be as high as 15% din. Parang dumodoble yung ibabalik mo kay OLP pagdating ng due date mo. Pag mahaba yung term, mas malaki din yung napupunta sa interest, sa service charge or additional services. Dati, madali lang po tanggalin yung additional services na yan. Pero ngayon guys, medyo pahirapan. Iba sa inyo na hindi na natatanggal yung additional services or kailangan mo pa mag-chat para lang matanggal yan. Even so, 15% is also not good. Sana babaan nila yung interest nila. Yung only plus lang dito is, well, dali niyang applyan. Pwede ka mag-apply online or sa website. Kung ayaw mo i-download yung app nila, buo siyang matatanggap. Umi-increase rin siya. So, matagal na akong nag-stop gumamit kay OLP. Nung text sila, meron daw silang magandang offer. So, mababa daw yung interest, installment daw. Pero guys, it's just a marketing BS. Naiirita na ako kay OLP kasi ang kulit ng marketing nila. Let's move on to the next app na kasing barumbado din ni OLP. MoneyCat! Si MoneyCat, guys, alam nyo, matagal na to. Kahit na ang dami sa inyong nagre-reklamo, nagsushare ng mga negative stuff about kay MoneyCat. Even I have my own share of, issues with MoneyCat. Kaya once lang talaga ako nag-loan dito at hindi na ako umulit pa. Yes, buo mo rin siyang matatanggap. Nag-offer siya ng up to 20,000 pesos na 0% on the first loan. Guys, baka yung ibigay sa'yo as first loan is only 600 pesos. Tulad sa akin, 0% siya pero kailangan siyang bayaran after 15 days. Mag-i-increase nga siya pero sandamakmak naman yung interest niya. 2%? Imagine that, 1.99. Grabe siya ha. So, hindi na ako umulit pa guys. At itong kay MoneyCat ha, rehistrado nga siya. Pero napaka-sneaky niya rin. Ayun yung pumayag na e-wallet ha. Gusto niya bank account lang. Fine, rehistrado siya. Nagko-comply daw siya sa mga ganito. But meron akong kakilala guys na hindi nakabayad kay MoneyCat. Ginawan po siya ng group chat. Pinali ako dun sa group chat at nag-away pa kami ng collector as if ako yung may utang. Hinaras ako ng collector, pero bakit naman ako magbabayad? Kasi hindi ko naman yun utang. Baka siguro mabait si MoneyCat. Pero baka yung third party collections niya, mga
Ewan ko kung saan galing yung mga yon. Basta, bakit sila guys sa ulo? Siyempre, isang ID lang kailangan mo isubmit. Yun nga lang, ayaw niya ng e-wallet, gusto niya bank account. For example, maglo-loan ka ng 10,000 pesos dito kay Manikat at babayaran mo siya sa loob ng 14 days. Bayaran mo is 12,800. Kung 21 days naman, 14,200. 28 days naman, 15,600. Grabe, ang taas ng interest niya, guys. Alam niyo, meron siyang referral program. Ini-encourage niya na mag-invite kayo ng friends and family na mag-sign up to Manikat. Hello! Damay-damay this. I suggest na huwag niyo nang i-invite yung mga friends, yung family na mag-apply dito kay Manikat because ang taas ng interest niya, guys. Unfortunately, ewan ko kung paano i-delete yung account ko dito. Basta hindi ko siya gusto. Nasa inyo po yan. Pag-isipan niyo ng mabuti bago kayo mag-download nitong Manikat na to. Ewan ko bakit andito pa to. Ang dami yung nagre-reklamo sa loan app na to. I really don't know. Kaya it's time to go to the third, but not the least, na loan app. 0% on your first loan. Pero guys, not recommended. Kahit ano pang promote yung gagawin nila. And that is Cash Express, guys. Cash Express. So, si Cash Express, rehistrado po sa SEC. Submitting entity din sa CIC. Understandable siguro na ang daming hindi makabayad ng loan sa loan app na to. Sa taas ng interest niya, guys. But wait, bago tayo mapunta doon. So, ano ba si Cash Express? Cash Express is a loan platform na hindi mo kailangan mag-download ng app. Kasi meron po siyang website. Doon ka mag-a-apply. Kailangan mo lang ng one valid government ID. 0% interest. Buo mo siyang natatanggap. Nagpapahiram siya ng up to 25,000, 30,000 pesos. Kaya may mga nag-promote. Don't fall for it, guys. Kasi yun nga si Cash Express, 0% nga yung interest niya. But that is only for 7 days. Kahit sinasabi nila na kung wala ka pang pangbayad, pwedeng mag-extend ka muna. Don't! Kasi guys, alam niyo yung babayaran niyo para lang ma-extend is 1.99 per day. Hindi yan babawas sa principal niyo, ha? Interest yung binabayaran nyo. And you have like what? 6 months para mag-extend every 7 days. Pero in the end, babayaran nyo pa rin yung principal. Dumoble yung principal nyo. At talagang malapitan at kung sure kayong mababayaran nitong si Cash Express, probably yes, because 0% siya on the first 7 days at pwede mo siyang kalimutan. However, kung first time mo, huwag kang mag-expect na makakautang ka ng malaking amount sa kanya kasi usually nagsisimula sa 1,000. Para ano? Para bayaran mo kaagad at ma-encourage ka niya na may mga pa I miss you pa siyang email na umutang ulit. Buo mo siya matatanggap. Pero guys, remember, 1.99% po yan. Kung hindi kayo makabayad sa taas ng interest niya or naging late kayo, naging delinquent kayo, baka maka-apekto to sa mga future nyong mga applications. So, nasa inyo yan guys ha. Kasi, after all, registered sila. 0% interest yung first loan. Hindi naman sila mag-o-offer ng malaking amount para sa 0%. Kaya guys, dapat pinag-iisipan yung mga loan app na to. Yes, I know na kung good payer ka, pwede silang alagaan. But sayang yung perang napupunta sa interest guys. Think talaga. Kung kayo man ay naghahanap ng mauutangan online, meron na akong mga iba't ibang mga videos about loan apps na mas okay kaysa sa mga loan apps na to. Sa inyo po yan kung uutang kayo. And of course, I trust na good payers naman kayo guys. Pero dapat pinipili po natin kung saan tayo nag-a-apply kasi sayang po yung ating personal information. Sayang po yung pera pag kinakain lang ng interest. So again, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, subscribe kayo because marami na akong mga loan apps videos that you should check out guys. And I hope marami kayong natututunan doon. That's all for today's video. I'll see you on my next one. Bye-bye!